And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video na gagawin natin ngayon. Siyempre, tungkol pa rin sa mainit na West Philippine Sea. Hindi ko alam kung bakit ang dami pa rin nakikisawsaw na ewan ko, yung mga senador natin, no? Siguro yung episode 3 natin na ginawa, may part 2 pa ng episode 3 natin to kasi ang titigas ng ulo ng mga tao. Alam mo yon, yung hindi sila makaintindi. Hindi ko alam ba't hindi nila maintindihan yung mga pinagsasabi nila. 'Di ba? Mas gusto nilang paniwalaan yung akala nila makakapagpatugumpay sa bayan natin, na akala nila yun din yung magbibigay ng solusyon. Nako, Diyos ko. Balikan uli natin. Pero dito natin sisimulan. Kasi may mga comment daw siya. Play natin. Sa susunod kong pang video. May mga nababasa ako sa comment, lagi lang sinasabi, puro ganyan naman ng China, Gera na, para magkaalaman na. Malalaman talaga nating tataob tayo mga tol pag nangyari yan, no? Kahit naman yung presidente natin, kahit naman yung mga kasundaluhan natin, alam din nila yun. Diba? Nagiinit na rin yung mga yan. Pero syempre... yun nga pero yung mga video na nakikita natin ginagawa nyo, puro kayo nagpo-provoke din sa China. 'Di ba? Tutulungan tayo ng France, tutulungan tayo ng ganito, ng Japan, tutulungan tayo ng ganito. Puta, yung ginamit ni Subiri na video na nasa taas nung kinakanyo yung magdadala ng supply doon sa Ayungin Shoal, Amerikano na yun, hindi pa nila ginawa ng paraan, hindi pa nila tinulungan. 'Di ba? Tapos yung Coast Guard or yung Philippine Navy natin nakasama na, ba't hindi pa lumaban? 'Di ba? Bakit? Kasi alam nga natin hindi natin kaya. 'Di ba? Hindi natin kaya yan. Pero, magsasalita na lang kayo ng mga pangit. Hindi, alam nyo naman hindi nyo kaya, pero gagawa kayo ng mga salita na pinapakinggan nyo sa mga syunga na senador natin na ang hihina mag-isip. Pakinggan muna natin utak pa rin ang ginagamit nila mga tol kaysa puso. Oo, yung presidente natin, utak talaga ginagamit. Yung mga senador natin, walang utak na ginagamit. Ang ginagamit nila, yung pag-upo na nila sa Senado para makapag-grandstanding lang. Kahit walang kwenta yung mga sinasabi nila. No, utak pa rin. Ginaganyan tayo ng China dahil alam nila na mahina tayong bansa Di ba? Mahina. Alam din natin yun. Kung ikukumpara sa kanila mga tol. At ginagawa nila yan para busitin palalo nila yung kaalyado natin, which is yung US mga tol. Na ipinapakita sa atin ng China kung ano yung At kahit bombahin tayo, magkakagulo na yan. Alam nyo yan. Yung sinasabi nyo nung treaty na yan, pagka ginalaw tayo ng China, magkakagulo na yan. Di, sinong kawawa? Diba sabi ko nga sa inyo, pinagmamalaki nyo yung Taiwan, nasa kanila yung chips. Meron silang mga video nyo na meron silang mga drone na Saan yung magiging battleground? Diba sa Taiwan? Sinong kawawa? Yung mga Taiwanese. O sa atin ngayon, sabihin natin, sige, rumesback tayo, gumanti tayo. Tumulong ngayon yung Amerika, tumulong yung Japan ngayon. Asan pa rin yung battleground? Sa Pilipinas, sinong kawawa? Pilipino. Tangina yung mga andadaldal lang talaga kayanan nila at hindi tayo maprotektahan ng sinasabing tutulong sa atin mga tol. Well, hindi naman natin kailangan ng proteksyon nila, di ba? Wah! Dahil wala talagang tutulong. Kaya naman natin ipagtanggol ang sarili natin Talaga? Pero kahit na itanong mo pa sa mga presidente o sa mga matataas na opisyal ng gobyerno natin, sa ngayon medyo tagilid pa tayo, no? Anong medyo? Tagilid talaga tayo. Paano naging medyo? Kailangan nating pagtibayin pa yung ating dibdib. Sabi nga nung ibang mga napapanood natin
Dito na lang talaga mauuwi yan sa gere. Kaya ngayon mga tol, naghahanda pa tayo eh. Kailangan natin ng matinding paghahanda. Kailangan natin ng matinding tawag dito, pagsisikap pa. Lalong-lalo na ng mga nakaupo, mga Ngayon, sa tingin mo, uubra na pa ba yan ngayon? Ano, kung kailan huli na lahat? Anong pangalan ng title? Anong title ng video mo? Pilipinas, binuli na naman ng China. Okay lang to. 2 hours ago lang, oh. Diba? 2 hours ago lang. Ano nangyari? Balik na naman sa pambubuli. Bakit? 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 Baka dahil dito. Mamaya natin panoorin. Pakinggan muna natin si Shobal pa para may chance. Baka magawa naman ng may batas laman. para mabili na yung mga bagong teknolohiya, mga bagong armas, bagong kagamitan, mga tol. Paano yung bagong teknolohiya nang gagaling sa China? Bibili nyo? Diba ayaw nga na idol mo yon? Maibigay sa ating mga kasundaluhan, mga bagong barko, mga bagong assets. Para hindi tayo puro hindi tayo puro ngak-ngak lang, 'di ba? Yung tipong kaya na talaga nating sumagupa, 'di ba? Sa tingin mo sa panahon ngayon, kaya pa natin simulan? Oo, sabihin na natin, it's better late than never, 'di ba? Natatawa na lang ako. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang patungkol sa West Philippine Sea ay tila ba naging kalmado sa mga nakalipas na araw o linggo dahil wala tayong nababalitaan ng mga aktibidad ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas. Subalit ngayon, mukhang bumalik na naman ang pagiging agresibo ng China. Lagi namang agresibo yan. Ang pagnanais nito na makuha ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa report na ipinahagi sa isang media outlet kahapon lamang, ang China ay nag-deploy ng Coast Guard at umaabot sa 32 militia vessel upang bantayan ang galaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na ang barko ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng supply para sa tropa ng Pilipinas na nakaangkla sa West Philippine Sea. Ito nga yung bangka nga ginamit nung nakaraan. Hindi kasi ganito itsura nun eh. Hindi ganyan na may nakalagay na Philippine Coast Guard, di ba? As in, bangka lang talaga siya ng maliit lang talaga. Hindi bangka yun. Di ba? So kung itatabi mo nga siya doon sa doon sa barko ng China, di ba, yung Chinese Coast Guard nila, pwede mong ipatong sa ibabaw 'yun, napakaliit eh. Pero binomba nila ng water cannon. Malamang nagre-radio challenge na yung mga 'yon. Sinasabi ng mga nakasakay doon sa bangka, "Oy, sa Philippine Coast Guard kami, maghahatid kami ng supply. This is Philippine water, no?" Pero walang pakialaman China, binomba pa rin nila ng water cannon. Habang ang barko na BRP Cabra ay inieskortan ang maliit na barkong mangingisda na papalapit sa Ayungin Shoal kung saan marami ding tauhan ng Philippine Navy ang naroon sa lugar. Ang BRP Malabrigo naman ay tumungo din sa lugar. Ayon kay United States-based National Security Expert na si Ray Powell, sinabi nito matapos niya makita ang mga pangyayari sa pamamagitan ng Automatic Identification System, ang BRP Malabrigo ay kailangan i-reverse ang takbo nito dahil sa hindi inaasahang pangaharang ng barko ng China na posibleng magresulta ng banggaan sa West Philippine Sea. Ayon sa report, ang mga barko ng China ay gumagamit ng bow crossing upang iprotesta ang mga aktibidad ng mga barko ng ibang bansa sa katubigang inaangkin nito at makuha ang jurisdiksyon sa naturang lugar at upang ipadala ang mensahe na ang China handang palakihin ang tensyon bilang pagtatanggol sa mga pang-aangkin nito. Ang ginawa na ito ng China ay isa na namang hindi magandang halimbawa ng kapayapaan, lalo't sinabi nito na huwag nang makialam ang Estados Unidos sa isyu ng South China Sea upang mapanatili umano ang kapayapaan, subalit sila pa ang nangunguna upang palalain ang sigalot sa South China Sea dahil ito sa kanilang pagiging... Kasi nga sa panayang salita ng US na suportado namin kayo. Anong suporta? Anong suporta ba? Supporter? Okay ng ina. Katangahan. Anong suporta pinapakita? Tangina, tandaan nyo ang Amerika, negosyo lang din ang gusto ng mga yan. Hindi naman makikialam yan. Bebentahan ka lang ng gamit yan para kumita sila. Pag-aawayin kayo lalo niyan. O, diba? Parang yung Amerika din naman ang bubuisit eh. Diba? Magpaparating sila. Alam mo, yung parang sila pa yung nagre-report sa atin na ganito ginagawa ng China, ganito ginagawa sa atin ng China. Bakit yung Amerika nagre-report sa atin? Ba't hindi ba natin nakikita yung nangyayari? Parang pinoprovoke, nagkakaroon ng provocation eh. Para magsimula yung away na yan eh. Tapos tayo naman, syempre dahil mahina tayo, maliit na bansa tayo, kailangan natin ngayong
makipag-alyado sa kanila. 'Di ba? Pero sa vlog ni Sir Badong Aratiles, ayan, hindi kinikilala ng China yung papel na yan. Tandaan nyo, hindi kinikilala ng China yung papel na yan. Sa vlog naman ni Coach Jarrett, yung West Philippines na yan, na sinasabi natin, hindi rin naman natin pagmeme-ari. Pero meron lang tayong karapatan na mag-explore or yung kabuhayan or kung ano man tawag doon, yun yung meron tayong karapatan doon. Pero hindi ni sinasabing atin yun. Hindi nyo naiintindihan yun? Hindi nyo ba naiintindihan yun? O, balik tayo uli kay Sir Badong Aratiles. Anong sinabi niya? Ang malalaking bansa lang yan. Yung mga US, yung mga nandyan sa UN na yan. Sila yung mananakop. Tapos kanino kayo magsusumbong sa mga mananakop din? Sino susuporta sa atin? Mananakop din? 'Di ba? Anong thinking meron yun? 'Di ba? Dapat paglaban natin yung sarili natin. Pero dahil nga yung pangulo natin para sa nakararami pa rin yung iniisip niya, diplomasya pa rin. Hindi katulad ng mayayabang na puki ng inaakala nyo, kayang-kaya nyo. Daldal din naman, di ba? Sakim at gustong makuha ang kontrol sa buong South China Sea. Ang nabalitaan natin na maraming barko sa West Philippine Sea ay mas dadami pa yan sa mga susunod na buwan o taon kung hindi talagang mapigilan ng China sa kanilang pag-deploy ng mas maraming barko. So sinasabi nila sa Amerika na wag na kayong makialam sa issue ng West Philippine Sea para mapanatili natin ang kapayapaan. Siguro ang kapayapaan na sinasabi nila is kapayapaan sa pagitan nilang dalawa, di ba? Hindi sila magkabanggaan. Pero yung kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at China, paano mangyayari yun kung patuloy na ginagawa ng China kung ano yung ginagawa nila ngayon? May claim sila dyan, pero may claim din tayo dyan. At ayon sa UNCLOS, United Nations Convention of Law of the Sea, mga kapatid, naibasura mo na yan, kahit anong gawin mo dyan sa papel na yan, sabi nga ni President Duterte, pamunas lang ng puwet nila yan. Bakit ba inaano nyo pa rin yan? Kahit saan nyo dadalhin yan eh. Sinong husgadong pagdadala nyo dyan na, oy, nanalo si Pilipinas, ganito yan. Walang ganun. Mamulat nga kayo. Kung sino pa rin yung malakas, yung pa rin yung talagang masusunod. Yun yung real talk. Hindi makaintindi. Pakinggan nyo to. Dito na muna tayo lumipat. Military camp, Yes. yung cell side ng dito. Partner, susundan ko na yan, partner. Lipat natin kasi balik natin sa mga senador na syunga. Kasi init din pinag-uusapan. Ito ang nag-bring up naman ito, partner, si Senator Tolentino. Yung tungkol dun sa para may nakagraduate na mga kadete or official natin from PMA, tama ba? Sa Beijing. Para nagkaroon sila ng training sa Beijing, partner. Ito at least kahit pa paano ni research ni Atty. Claire Castro. Nakakatuwa. Pero nung ginagawa ko yung episode 2, yung kay Raffy Tulfo, nung napanood ko yung sa Senate na yon, marami naman akong points na tumama. 'Di ba? Although hindi ko siya na-backupan na katulad ng ginagawa ni Atty. Claire na may backup sila. Kasi yung sa akin, knowledge ko talaga yun. Alam ko na dito yun. Alam kong kay Dennis yun. Alam kong ganyan dito yun. Alam ko na tama rin naman na may mga dapat mag-aral sa ibang bansa para at least alam natin, naiintindihan nila kung paano umikot yung utak ng mga inchik na yan, di ba? Tuloy. Okay? So, sabi ngayon, dito parang nagtanong ngayon ni Senator Tolentino, partner. Mga kapal na folder. Ang dami tayong mga military officers, O6, even majors, nang dumaan sila, graduate ng Beijing Military Academy. Nag-aaral sa China, PLA Military Academy. Can you confirm this? We have stopped accepting cadets from the United States since 2008. Now we're sending our cadets, PMA graduates or cadets, to the... Cadets, ayan cadets. Galing sa bibig ni, attorney.
Attorney Senator, cadets. We are sending our cadets. Play. Beijing Military Academy. Ano pong dahilan nito? Tinigil natin yung ating pagtanggap ng kadete galing Amerika. Nagpapadala tayo ng kadete sa US Air Force Academy, US Naval Academy sa Annapolis, sa West Point. Subalit hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika. Nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. Ano hong rationalin to? And hindi ko lang tinatanong pag may commission on appointment hearing, pero nakikita ko dun sa mga biodata, graduate ng Beijing. Paano nangyari to? Can somebody explain this? Doon tayo sa may treaty at ally natin, hindi tayo tumatanggap. Yung naghahara sa atin sa West Philippine Sea, pinapadala naman natin yung mga kadete natin galing PMA. Natatawa si Tulfo pa explain the rationale behind this? Hindi ko... Nakikita niyo yung mga senador natin na wala na ring sustansya. 'Di ba? Wala nang sustansya. May sasagot diyan, may research diyan. Bak natin. Nakakahiya. Dalawang paa niya, na RPG yan sa Iraq. Helicopter pilot yan ng Iraq War. Senator from Illinois. Kaalis lang ng building na to. So, can somebody explain this na paano nag-stop tayo noong 2008 tapos nagpapadala naman tayo sa Beijing Military Academy? DND? Na bakit nagkakaroon tayo ng mga kadete na nagte-training sa Beijing, 'di ba? So syempre, issue na naman 'to ng China, partner. So again, pumasok na naman po si Senator Tulfo, which is okay lang. Nandun sila sa hearing That's part of what we call Chinese promoting influence globally. Nandiyan yung sa entertainment. Kung mapansin mo, may mga pelikulang American na may Chinese influence. Nandiyan yung sa education. At sa ngayon, military. Nandiyan pa yung BRI, yung Belt Road Initiative. Ayan na, nakikita na natin very clearly na talagang kumakalat na yung influence ng China. So ito na masakit po. Pati ikaw naman na-impluensyahan ng China. Tangko. Tangko! Sino ba si Tangko? Baka may dugong inchik ka, Tangko. Buti nga, sinabi ito ni Senator Tolentino na pati yung military natin, ma-infiltrate na nila sa pamagitan ng pagbibigyan ng free education sa mga generals natin. Na-infiltrate daw nila. Na-infiltrate nila. Ang talino! And then, what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures. Baka naman bandang huli makalimutan magkanta ng Bayamagilyo at ang alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. So, my question to Yusek Espino, alam niyo po pala, bakit hindi niyo po pinatitigil? This has to stop. Your Honor, Your Chair, I was... Sorry po, sampal po to sa atin, binubuli po tayo ng China, and yet yung ating... Yung part 2, panoorin niyo yun. Kasi no holds barred ko binengbang si dito, si Rapi Tulfo. Yung episode 2 ko ng West Philippines Sea, pakipanood po. Live, sa live yun. Na magawa. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang harapin ng China para sabihin stop, pinapadala natin sa China para mag-aral. So parang sampal po sa atin to. Gusto niya ma-stop agad yung pagpapadala natin ng mga military men doon sa sinasabing training, partner. So syempre tayo, mukhang may punto naman, partner. But the problem is, pinag-usapan natin dito pahapyaw, partner. Yung military program kasi, yung exchange program, exchange of ideas to, partner, ng both countries. So, na-research ko, hindi lang Filipino-China, Philippines-China, na nagkakaroon ng military exchange program. Okay. Partner, ang Japan and China, China and Japan defense forces officers, ni-resume na nga nila yung exchange nila. Nahinto kasi during the COVID pandemic, partner. So, di ba, lockdown, di pwede lumabas. So, after that, na-resume July 7. Japan, China to resume military exchanges in July after 4 years. Tandaan nyo, yung China at Japan, meron din si Galut yan. Pero bakit nagpapadala din ng Japan sa China? Or kung ano man, may military exchanges din sila. 'Di ba? Tapos sa Pilipinas, bawal sa atin. Okay ni Nam. So ito lang din, tingin ko, ito yung mga buwan na nagkakaroon ng military exchange program, ang Beijing. Okay, pero imagine mo, may issue rin sila. May issue rin sila. Pero, yung para matuto ang bawat isa, dalawang bansa, kung ano yung alam nyo at ano yung alam namin, partner, sa akin, for me, it's okay. Pero another, ang fear na naman ng mga senador is, baka ma-infiltrate. Baka ma-infiltrate, di ba? Partner, yung pinapadala, ito nga, kaya nga, di ba, sabi ko, yung fear nyo,
yung fear nyo, Yung fear nila, guni-guni. Guni-guni lang nila yon. Dahil alam nilang wala, guni-guni lang nila yon. Gusto lang nila makapag-grandstand dyan sa Senado at magsayang ng pera ng pinapasweldo natin sa kanila. dapat lagi merong Oo. dokumento o meron kayong ebidensya. Kasi partner, ito, pag nadinig ito ng bawat Filipino, ang iisipin na naman, bakit yung AFP ganun na naman ang ginawa? Bakit na naman pumunta sa Japan? Hindi ba? Ay, Japan sa China. Bakit ganyan? Ganun yung senador natin kasi gustong siraan yung gobyerno natin. Ganun lang kasimple. Ganyan. For me, partner, if that is your concern, especially sa Senado, hearing yan, partner, kasi lagi na ngayon nasa TV. Nasa ano na yun, nala-live siya kaya napapanood ng lahat eh. Oo. So, pag hindi mo muna pinag-isipan, pwedeng, tama. Oo. Pero partner, ang sabi kasi na is the possibility na ma-infiltrate. Baka, ano yun, yung loyalty, mapunta sa China, parang ganun yung dating. Pero partner, kasasabi mo pa lang, kung sino, kung meron mang magpoprotekta sa national security ng Pilipinas, walang iba kundi sila. Yan ang kanilang partner. Mandato. Yeah, Diba? exactly. Oo. So, Kaya lang, pinagbibintangan na ng mga Senado natin na mag-iiba na ng kakampihan yan at magiging in-check na yung mindset nila, di ba? Ganyan kalalupit yung senador natin magbintang sa mga natin. Imbis na palakasin yung loob ng ating hukbong sandatahan, putang ina kayo mismo binibigyan nyo sila ng binabahiran nyo sila ng pangit. From police to AFP, anong ginagawa nyo? tingin ko, partner, yung pag-aaral ni training nila, parang visiting forces agreement, partner. Tine-train tayo, ito paggawa. Tapos natututo din sa atin yung mga US soldiers, paano bang gumawa ang Pilipino? So, it's exchange of ideas, exchange of knowledge, partner. Kung ang fear nyo, partner, is baka ma-infiltrate, unang-una, prove it. Pangalawa, tingin ko, bago sila magsalita ng ganito, partner, lalo na sa hearing, dapat kinausap muna na Senator Tolentino. Sino? Si AFP Chief Browner. Bakit? Armed Forces of the Philippines Chief Romeo. Pakinggan nyo to. AFP Chief clarifies Philippines not sending cadets to China to study. Pero anong sabi dito kanina? Sending our cadets. Diba? The best practices that we learned from Points out, however, that the Philippines has had cadets to study in China. Forces agreement, partner. Tine-train tayo, ito paggawa. Kung ang magsalita ng ganito, partner, clarifies that the Philippines is not sending Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr. clarifies that the Philippines is not sending its military cadets to study in China. According to Bronner, the Philippines is only currently sending cadets to 4 other countries. And let me just clarify, wala tayong pinapadala na kadete sa China, no? We only Ang linaw, Senator Tolentino. Napakalinaw. Senator, lawyer, attorney, Tolentino. Napakalinaw. Dinedemoralize yung AFP natin. Kayo mismo, yung mga senador, sinisira nyo yung gobyerno natin. Anong meron kayo? Dahil naging power tripper na kayo? Yan yung natututunan nyo kay Raffy Tulfo? send cadets to 4 countries, the United States, Australia, Japan, and South Korea. In fact, we have about 45 Filipino cadets now studying abroad, pero wala sa China. Bronner points out, however, that the Philippines has had a memorandum of understanding on defense cooperation with China since 2004, adding that the program brings positive results for the country. Malaki yung nakukuha natin na value by sending officers, enlisted personnel, even civilian human resource, pinapadala natin abroad to study, so that when they come back, they share the best practices that they learned from abroad, and we can see what we can apply here. Senators earlier expressed alarm that a number of ranking AFP officials had been sent to military schools in Beijing. Naku, nawaw mali sila. Kasi ang sabi ni General Bronner, hindi sila nagpapadala. Nawaw mali sila. Kasi may magbibigay lang ng note sa tabi nila, paniniwalaan na nila, di ba? Pakinggan nyo uli. Schools in Beijing. Naku, nawaw mali sila. Kasi ang sabi ni General Bronner, hindi sila nagpapadala ng kadete sa China. Nagpapadala lamang sila sa US, Australia, Japan, and South Korea.
Ang sabi ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, the military exchange program between the Philippines and China is an opportunity to advance the knowledge of the Filipino soldiers. Diba? Advance the knowledge of Filipino soldiers. Soldiers. Kahit nga raw siya ay produkto ng American and Chinese military education. Carlos himself is a product of both American and Chinese military education. He graduated from the United States Naval Academy in 1989. He completed the General Staff Course at the Naval Command College, People's Liberation Army Navy in China in 2008. Anong gusto niyong padabasin, mga senador na nga? Ito ang tanong niya. Are they questioning my attendance in China? Are they questioning my attendance in China? Questioning his loyalty? Kasi bakit? Dinidemoralize nyo yung mga AFP natin. Para yung mga boses nyo, dahil kayo pinapakinggan ng mainstream media at saka ng mga syunga na tulfonatics, hindi nyo ba nakikita to? Hindi nyo nakikita to? Are you questioning my loyalty? Tanong niya. So eto, magkakanta na to ng ng Chinese national anthem. Anong kasyungahan yan, mga senador na yan? China, questioning my loyalty? Ang tugon niya, personally, that was an opportunity for me to learn what they have on the other side. So I think my distinct advantage now is that I was able to learn the Chinese side. Yun. Sa ngayon, ang sabi ni... So pwede, di ba? Pero hindi, ang itatanim nila sa utak nyo na may infiltrate at sila, pagbalik nila, ang alam na lang nila, kumanta ng Chinese New Year na kanta. Ewan ko sa inyo. Senate President Zubiri ay makikipag-meeting siya kay General Bronner to discuss about this matter. Para ano? Yan na nga bang sabi ko nangunguna naman kasi kayo Dapat kausapin nyo muna yung tamang tao bago kayo magsalita dyan. Siya nga Kasi, tao niya yun mga PM mayor na may mga posisyon na, may mga correct. ranggo na. Mga opisyal yan Oo. Ang sumasabag dyan sa training na yan sa Beijing. So, what's the point of making this alleged issue in public na hindi mo nakakausap yung pinakamataas? So, it will create another, magkakaroon naman ng heated argument or argumento discussion about this. Tanungin mo muna, ano nakukuha nyo dun? Chief, ano nakukuha natin? Wala ba tayong dapat katakutan? Ito ba malinis? Ano matututunan natin? Yun, partner, kasi lahat ng sinasabi nyo dyan, di ba partner? Lahat ng sinasabi nyo dyan at naka-on cam kayo, ito nga partner, takot na takot kayo malaman kung ano yung mga balak nyo. Dito pa lang binubunyag nyo na kung ano binabalak nyo, di ba? So, nakaka-trigger ito ng damdamin, partner ng kabilang country. Baka kaya may ganito na naman. Baka kaya may ganito na naman. Baka kaya nagpadala na namang maraming mga barko sa Ayungin Shoal kasi naririnig na yung mga sinasabi ng mga tanga natin senador. Partner, papaalala ko lang sa'yo, yung ginawang deployment, total deployment ban. Di ba? Deployment ban. Sa Kuwait. Sa Kuwait. Correct. Pasimuno rin si Senator Raffy Tulfo. Hiniling yan talaga. Di ba? Pasimuno, sino? Syungador. Na-request niya during Senate hearing Partner, na-trigger yon. Tandaan mo, sabi niya, we need this. This is a strong message. Yun ulit yung ginamit niya ngayon. Kasi, ang gusto niya mangyari, partner, sinusunod niya siguro si Senate President Zubiri na maban. Sabi niya doon sa AFP, wag na kayong gagamit ng computer. Hindi kasi kumain ng Nutriban yan si Raffy Tulfo nung bata At mga cellphone na galing China. Lahat China made That's why, partner, kaya sabi natin, tanungin mo nga si Senator Tulfo, ano ba yung gamit niyang cellphone? Pati damit nga. Sabi nga kawawa naman ako, yung phone ko China. Nakikita ba? Eto nga binan wala ngang Google to Hindi pwede Google sa Huawei yung China. Hindi pwede sa Huawei yung yung Google. 'Di ba? May sariling app siya. 'Di ba? Tangina. Bawal na ako bumili ng China phone. Tanginang 'yan.
yung ibang ano ko dito, ang tawag dito, yung ibang gamit ko dito sa, ang tawag dito, yung kinokonekta ko sa laptop ko, yung mga, ang tawag dito, yung mga saksakan, yung extension, pag bumili ka sa Lazada galing sa China, ano ba yan? Tuloy. Isang partner, isang netizen. Baka pati yung mic na ginagamit nila sa Senado, made in China. Isang partner, tandaan mo. May merchandise na binebenta si Raffy Tulfo, partner. May merch siya sa RTIA niya. Correct. Yung Idol Shopping Network niya. Natin, yung binebenta nyo bang merch nyo, saan galing? Made in the Philippines ba yan? Malamang kung galing Lazada rin yun na kinukuha nila, galing din China yan. Di ba? Baka wala ka namang benta ng merch Kasi nyo. puro mga China. Di ba? Correct, partner. At saka, pagdating sa komunikasyon, halos lahat po yan ay galing sa China. Manufactured, no? Although yung Made mga in parts, China. although yung mga parts may malamang hindi sa but Karamihan, partner. assembled na in China. In China. Saka partner, di ba para bang, kung may binabalak kayo, huwag nyo na siguro sabihin. Ako lang, ito lang, partner. Sige. Sabi ko nga kanina, ito ay lahat itong hugot, itong mga sinasabi, tinatalakay, di ba, pinag-uusapan sa Senado, lahat ito ay galing dito pa rin sa usapin na ginagawa ng China. Na hindi naman din katanggap-tanggap. Hindi din katanggap-tanggap. Pero, kung ating andun na tayo. Hindi talaga katanggap-tanggap. Pero, hanggat sa maaari, diplomasya. Dahil unang-una, alam din naman natin na hindi pa rin natin kayang makipagtapatan. 'Di ba? Hindi pa rin naman natin kayang makipagsabayan. Anong gagawin natin? Diplomasya. Huwag tayo ding mangurat. Nanguurat din kasi tayo. Nagpapaurat kayo sa Amerika. Magpapapunta kayo ng senador. Yung isa nga sa Taiwan may nagpuntang ewan ko kung anong sekretary yun o senador din na pumunta sa Taiwan. Lalong nag-init din si China. Diba? Sabihin na natin, wala tayong pakialam dun. At wala rin silang pakialam kung sinong pumunta sa lupa natin. Diba? Kaya lang ang problema, yung Ayungin Shoal na yun, clinic-claim nila at clinic-claim natin, kahit sabihin mo na patunayan na sa arbitrary ruling na atin yun, hindi nila kinikilala yun. Sinong mas malakas sa atin, yun ang yun yung makikinabang doon. 'Di ba? Pero ang pinakamagandang suggestion ni Sir Badong Aratiles Vlogs. Makipag-usap sila sa China, makipag-usap sila sa Vietnam. Mag-usap tayo, mag-explore tayo diyan, 'di ba? Huwag nating gawing base. Kasi pag base, nagiging base militar, nag-iisip sila ng pwestuhan Kasi magiging, kahit sinong pumwesto dyan, magiging issue yung seguridad ng bawat bansa 'Di ba? Kung pag-usapan natin, paano natin pagyayamanin to, 'di ba? O kaya tatlo tayo, may base militar tayo dito, Vietnam, China, at saka Pilipinas. Para maproteksyonan natin yung tatlong bansa natin sa ibang mananakop. Tuloy. Papansin, yan na ho ba ang pinakasolusyon na kaya po nating gawin? Tawag dito, i-boycott yung product, partner? Oo. Pag-boycott ng products ng China, kasyungaan yan. Ikaw na magsabi, attorney. Parang, partner, sinasabi natin, parang wala nang iba pang paraan, partner Oo. Kasi, naintindihan natin, talagang din talaga, matigas din talagang ulo. Oo. Pero yung iba may mga mungkahin na na mga eksperto. Mas diplomasya ang dating. Mas diplomasya ang dating. Yes. Now, which is, yun din ang dapat nilang gawin bilang mga pero hindi yung puro kayabangan na magbibideo tayo ng ganito. Mga Amerika tutulong dito. Putangin na yung mga Amerikan. Nagpadala ng mga helicopter. Yung Amerika ganito, ganyan. Japan yung mga ganito tutulong sa atin at may susuporta. Utot nyo. Diplomasya pa rin. At alam ng Pangulo natin yung gusto niya mangyari para sa ikabubuti ng marami. Hindi pansarili na katulad na ginagawa ng mga senador. Magyabang.
Pambabatas. Yun na nga, partner. Oo. Diba? Imagine mo. Oo. Imagine mo, partner. Nagsalita si Senator Tulfo na this is strong message. Oo. Parang wag na natin i-patronize. Mm-mm. Diba? Partner, tandaan mo. Sabi nga natin yung Kuwait, inunahan tayo sa total deployment ban. Paano kung China manguna na huwag tumanggap ng mga ine-export natin? Diba? O, di pila yung ekonomiya, ganong kasyo nga si Rafi Tulfo. Hindi sila magbigay ng ibang Siya na naman ang salarin. produkto dito. Tapos tatahimik na naman. Tapos mag-blame na naman sa iba pero siya yung may kasalanan. Tangina, hindi pa ba tayo nasasanay sa ugali ni Rafi Tulfo? Mga Pilipino naman, magising naman kayo. Alam mo, nung isang linggo sabing gano'n hindi daw ba ako matatakot kasi baka daw ang nagpapatira daw. Hindi naman daw basta may mga ang hirap magsalita na lang. Sabi ko, so be it. Kung may gusto magpatahimik, tangina nyo, putang ina nyo. Na minsan doon tayo nakadepende, partner. Dapat dito, partner, kahit masama yung loob natin, tayo yung mag-isip. Isip, anong tama, hindi puro salita, na parang, alam mo, parang pang sound bites lang, partner, na makapagsalita lang, boycottin natin to, stop na yan, tanggalin ang cell sites. Pang pang sound bites, para pag kinapture ng news, ang ganda ng dating. Yung news naman natin, na puro katangahan din, i-feature din natin yan yung mga nagbabalita ng puke ng ina, na bilib sa mga senador natin. Ano ba yan? Mga bayad? Mga tanga? Ganun na ba kayo katanga na hindi nyo nakikita yung pagkakamali? Nagbubulag-bulagan lang ba kayo? When in fact, wala ka ng susunod na plano pagkatapos mo magsalita. Hanggang doon ka lang sa sound bites. Diba? Wag ganon. Kasi ang naaapektuhan, partner, yung bansa natin, let the president do his job. Pangka-presidente yan Kung ano man yung suggestion nyo, pwede ba itigil nyo muna, wag muna kayo magsalita ng ganyan, na pwede makasira sa diskarte ng presidente natin. Maganda naman yung opinion ng presidente natin as of this this issue. Maganda naman Sabi nga ng Pangulo kahapon kagabi, sabi pa niya, ano yung sinasabi na may may sinabi tayo sa China na tatanggalin yung yung hindi pwede maggawa, mag-repair, magdala ng kung ano mga equipment doon. Sabi ng Pangulo kagabi, kung may ganun man, kung mayroon, ngayon mismo, ora mismo, i-revoke ko yan. I rescind. Maganda yun. Sabi niya. Ayos ang ating Pangulo. Talagang pinaninindigan niya, partner. Di ba yung binabanggit niya na, poprotektahan ko, di ba? Yung ating teritoryo at walang mawawala ni kahit ano dyan, partner. Yes. Di ba? Di ba? Pangulo natin, yun ang magandang salita. Yun ang magandang salita galing sa Pangulo natin. Kanino kayo maniniwala? Di ba mas maganda yung naniniwala tayo dun sa Pangulo natin? Kesa kung kani-kanino kayong inang binabalita na yan ng mga senador na sa kadadaldal nyo na putang ina, ang dami nyo nang sinisira. Tapos ngayon, China naman. Puta, pipilayin lang kayo ng China sa ekonomiya, tandaan nyo. Divisoria, galing China, mga negosyo na. Punta ka Binondo, ang dami Chinese Anong gagawin natin? Pauwiin nyo, tapos yung mga Pilipino, nasa China, pauwiin din dito? Gusto nyo bang ganon? Strong message, Rafi Tulfo? Alam mo, partner, dahil dito sa issue na to, nawawala yung focus natin. Ito malaking issue. Nawawala yung focus natin sa confidential funds at saka intel funds na mukhang maaayunan na naman na hanggang ngayon hindi nyo pa naman na-account kung saan nyo dinala yung nakaraang taon. Yun nga. Nandiyan na ang mga bansa na kaalyado natin. Nagpahayag na sila ng suporta. Yes. Pero walang mangyayari dyan. Tandaan mo, yun lang yung ko dyan, Radyoman, Rod Marcelino. Yan, dyan ako hindi sasang-ayon. Dyan muna tayo magkakaiba. Kasi kahit anong pahayag nila ng suporta nila, once na may gumalaw dyan, simula na ng gera. Tandaan nyo, Pilipinas pa rin ang kawawa. Pilipinas ang magiging battleground. Pagkokondem. Kinondem yung act. Nang ginawa. Sabi nga ng ilang mga eksperto, nagpapakita na sila ng partner. We're not saying na iimbitahan na sila hindi partner, may dyan Nakikita nila na may point tayo, masasaktan lang tayo. It's natural kasi mali ang ginawa. Pwede natin kunin yung kanilang suporta partner again. Sa kung saan man pwedeng dalhin natin itong issue. Diba?
Nandiyan na ang decision partner ng arbitral tribunal. Yes. Wala rin mangyayari. Oo. Na kinikilala din ng ibang mga, sinusuportahan din ng ibang mga bansa. Na wala rin mangyayari dahil ayaw nga. Ang problema ngayon, China mismo hindi nga nila kinikilala. Kahit anong suporta pa dyan ng ibang bansa. Anong gagawin ng ibang gagarahin nila yung China dahil sa atin? Mag-isip nga kayo. Partner. At sinusuportahan ngayon. Kaya sila na. Diba? Anong gagawin ng ibang bansa dahil tayo yung nanalo? Paparusahan nila yung China? Yes. Diba? Oh. Kaya, well, kung itong mga iniisip po nating mga mga paraan para ipakita natin yung ating pagpoprotesta sa ginagawang pangaharas. Sa tingin ko parang partner. Hindi din yan magiging partner eh. Hindi din magiging effective at baka mas lalo pang lalala. Yun na, di ba? Baka mas lalo pang lalala. Oh. Tingin ko sila dapat yung sila yung ma-issuehan ng gag order. Di ba? Hindi naman. Ang court naman yun. I'm just telling it parang by analogy. No. Na dapat yung bibig nila, tumahimik muna sila hanggat unang-una wala silang ebidensya. Tapos kung makakapag-trigger ng mga damdamin ng bawat isang bawat country. At sa tingin nyo, wala magiging magandang epekto kasi sabi nga pang soundbites lang yung ginagawa nyo, pang news lang. Huwag nyo lang sabihin kasi nakakagulo pa kayo. Isipin mo na. Mga senador, huwag nyo nang sabihin kasi nakakagulo lang kayo. At yun ang katotohanan. Diba? Nakakagulo lang kayo, at nakakagulo lang kayo. Gumawa kayo ng batas, pasan nyo yung ROTC. Ba't pinaglalabanan yung ROTC? Suportahan nyo yung sinabi ni General Bato. Suportahan nyo si Robin Padilla sa ROTC. Bakit ang daming ayaw? Kasi putang ina yung mga makakaliwa. Meron pa rin political nangingibabaw na pagiging politiko. 'Di ba? Yung pansariling kapakanan pa rin. Yung mga aktivista diyan. Ganun lang kasimple 'yon. Pero kung sa tutuusin, balik nyo yung ROTC, tapos. Kung halimbawa talagang mapapalaban tayo, kung matutulad tayo sa Ukraine, di armasan nila tayong lahat. 'Di ba? Sinong uunahin natin? Yung pasimuno. Yung pasimuno ng gera. Dapat yun ang mauna na tirahin ng China, 'di ba? Yung mga madadaldal, yung mga mayayabang, yung nag-trigger, dapat yan yung mga simulan gerahin. Kung matutuloy yung gera, ha? Okay? Sila Atty. Claire, sila Atty. Libayan, may yan eh. Maingat syempre sa kailangan sinasabi. Although ako nagiging reckless ako, kasi wala namang mawawala sa akin. Okay? Fuck you all. yung mga nandyan yung mga mali yung pag-iisip sa Senado, ha? Okay, hindi naman natin nila lahat. Kasi meron pa ring nag-iisip ng matino, kaya nga tahimik na lang eh. 'Di ba? Ang mga nag-iingay lang diyan, yung mga parang lata, maingay pero walang laman, 'di ba? So yun muna mga kalapid, comment kayo ha. Sinasabi ko sa inyo, kaya baka nagkakaroon uli ng ganito, yung mga pagsugod na naman after manahimik dun sa water cannon. Ito na naman, nagpapadala na naman ang ang in-check ng mga vessel or militia or kung ano man, Coast Guard nila o Navy nila. 'Di ba? Bakit? Baka dahil sa kanila. Sa mga 'di ba? So ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Pati yung dito telco na yan. Tangina, bakit nung si Duterte hindi nyo ginanyan? Ngayon kayo nagyayabang magsasalita kasi hindi na nakaupo si Duterte. Itong si Siobaldi, alam ko napanood niya yun nung binanggit ni Raffy Tulfo yun dito na telecommunication. Akala ko ba makadigong ka? Ba't hindi mo pinagtanggol si Digong? Ba't tama-tama ka dyan kay Raffy Tulfo? 'Di ba? Makadigong ka ba o maka-Raffy Tulfo o maka-Pilipino? 'Di ba? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong nasa isip ng ibang tao.
Basta yan mga kalapid diba? Comment kayo dito kung ano man sabi nyo sa video na to. Comment, paki-subscribe, and paki-like na rin. Sabihin nyo kung ano gusto nyo sabihin. Kung may mali ako, paki-correct. Okay? Maraming salamat and stop recording.